Hey guys, Happy New Year! So back to trading na tayo. So few updates lang. So bali mag-share ako ngayon ng watch list natin for the week and for today. Back to trading. But I just wanna update you guys na about my watch list. So I'm only monitoring five currency pairs. So yung USD JPY, AUD JPY, Euro AUD, GBP CAD, and NZD CHF. And in most cases nga, hindi pa masyado dito sa tatlo na to majority of the time, nandito ako sa USD JPY and AUD JPY. Pero for today, daanan natin silang lahat. So for USD JPY, actually dito, kaya wala siyang flag kasi hindi siya kasama ngayon sa menu monitor ko. I mean, for today, hindi siya kasama sa menu monitor natin. Kasi, so as we can see dito sa daily time frame, so bullish talaga yung price action natin for USD JPY. Pero kung titingnan natin, itong part lang na to, nagre-range tayo. So, baba tayo sa 1 hour time frame. So, dito, ayan, so meron tayong, ito yung ating support. We had multiple touches there. And then, ito yung resistance natin. So, ayan, meron din tayong multiple touches. And as you can see, nandito tayo somewhere near this resistance area. So, syempre, mahirap mag-buy kapag nandito tayo malapit sa resistance area. Kasi daily resistance natin yan. So, there's a possibility na bumaba yung price, especially nasa range tayo. So, kaya hindi ko pa siya isinama sa watchlist natin for today. Kasi, ayun, posibleng umakyat siya, and then mag-bounce pabalik. So wala ko nakikitang magandang opportunity sa kanya. So ang hihintayin ko dito kay USD JPY is breakout of this resistance level. Dito naman tayo kay AUD JPY, actually very similar lang yung nakikita natin for AUD JPY kamukha ni USD. Pero bakit siya may markings, may flag, ganyan. So dito sa daily time frame, bullish din tayo. Ayan. So solid naman yung bullish na move natin. So 1 hour time frame naman, ang nakikita natin dito is mas magandang price action. I mean, mas magandang pattern yung nakita natin sa kanya. So, meron ako nakita ditong ascending triangle. And here, mas malapit na kasi siya compared to USD JPY, medyo malayo-layo pa siya sa resistance. Pero yung AUD JPY, konting um, akyat na lang siya ay posible niya nang i-break itong resistance. So, pero ganun lang din yung hinihintay ko dito. So, hinihintay ko na ma-break nitong resistance. So, ayan, meron tayong nilagay dyan na horizontal line and then meron tayong alert. So, kapag nag-break out yung price above this resistance, then we can look for opportunity to buy. So, ayan, bullish for AUD JPY. Bullish din naman for USD CHF, pero USD JPY, pero malayo-layo pa siya. Above the resistance tayo. For Euro odd naman, ito ay wala sa watchlist ko ngayon and for a while wala siya sa watchlist ko kasi hindi ko nagugustuhan yung price action niya. So as you can see, nandito tayo sa parallel channel and nandito tayo around this area sa support level. So wala akong nakikitang magandang opportunity sa kanya. Pwedeng sell kasi hanggang dito, pwede ring buy. Pero sa ngayon, nagre-range tayo dito sa H1. So hindi ko masyadong bet yung price action niya. So skip muna natin yan. GBP CAD, ito sobrang ilang weeks na months na hindi ko talaga siya matrade kasi ang pangit ng kanyang price action. So as you can see here, ranging, tapos mas lalong nag-range. Nagkaroon tayo ng maliit na range dito. So let's just skip that. Dito tayo NZD-CHF. For NZD-CHF for a while, ang ganda nung naging pagbagsak natin. Kung lalagyan natin to ng channel here. Ayan. So nagkaroon tayo ng strong break of the resistance dito. And then, as we can see, strong tong move na to paakyat. Ito yung previous high natin. Ito yung higher high na. Pero hindi pa natin ma-confirm na bullish tayo totally. May flag siya for me kasi posibleng ito na yung higher low. So, meron tayong higher high, pero wala pa tayong higher low. Questionable pa siya kung ito na nga ba yun. Pero ito yung nakikita natin na level, ito yung previous support, and it can act as another support din. So, naglagay din ako dito kasi ng fib, pero, ayan. So, ayan, nandito na tayo within the golden ratio ng fib. So, posibleng konting baba na lang ay magbabounce na siya packet. So, bullish din yung bias natin dito. Pero yun, hindi naghihintay kasi ako ng clear na price action sa 1 hour time frame before ako maghanap ng buying opportunity. So, kung titingnan natin dito, lower lows and lower highs pa rin yung meron tayo. Ito yung most recent na lower high. So, yan yung gusto kong i-break niya. Kapag nagkaroon ng higher high and higher low, and then saka tayo maghahanap ng opportunity to buy. Pwede rin naman siyang parang maging double bottom na, no? Pero yun pa din, ito pa rin yung kailangan niyang i-break para ma-complete yung double bottom. Ayun. So, ito yung arrow natin kasi, again, ito yung immediate support na nakikita natin sa daily time frame. So, kaya kung hindi niya i-break to kaagad, may chance na bumaba pa yung price dito, i-touch na talaga itong support level, and then saka siya
umakyat. Pero again, yun pa rin naman yung hahanapin natin. So kung ano man yung gawin niya, kailangan meron tayong makitang higher high and higher low. So yun, higher high and higher low. Ayan, higher low, parang ganyan. So kailangan makumpleto niya yung structure before tayo maghanap ng buying opportunity. So sa ngayon, ang closest na meron lang talagang posibleng trade for today is itong NZP-CHF na buy and AUD JPY na buy din. Pero hindi pa rin siya guaranteed kasi meron tayong mga hinihintay na price action sa kanila. Mga levels na kailangan nilang i-break before tayo pumasok talaga. For now, wala pang malinaw for USD JPY, Euro COD, and GBP CAD. So yun lang muna for our watch list for this week. Bye!